Hello po mga kapatid, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Muli dito pa rin tayo mga kapatid sa Mateo, no? Pero ngayong araw na to, sa Mateo chapter 13 naman ang aking isi-share sa inyo. Verse 1 hanggang ano po ito? Hanggang ganun lang po. Hanggang verse 58. Tama po ba? 58 verse 1 hanggang 58 po. Mateo chapter 13 po ang aking isi-share sa inyo ngayong araw na to mga kapatid. Pero kagaya pa rin ng dati, tayo po ay mag-uumpisa sa isang maiksing panalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Sige po. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng gumawa ng langit at lupa. Maraming salamat po o God sa iyong mga salita na aming maririnig, mababasa ngayong araw na to o Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God at nawa lahat ng iyong mga salita na aming mababasa at maririnig, maitanim Lord sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po kami, gabayan mo po kami o God, turuan, lalo-lalo na po ako, ng puro salita mo lamang o Diyos ang lumabas sa aking bibig o God. Muli Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong araw na to. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid. Muli, welcome po sa aking channel. Anyayahan ko lang ang mga bago sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share nyo po yung aking mga videos at yung notification bell po, paki-click na rin para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. So, chapter 13 nga po, verse 1 hanggang verse 58. Sa verse 1 po hanggang 8 may pamagad po itong ang talinhaga tungkol sa maghahasik. No? So alam ko narinig niyo na rin to o nabasa, no? Mababasa rin ito mga kapatid sa Marcos at Lucas. Ano? So magumpisa na po tayo. Ito po ang sabi, verse 1 hanggang 8. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ano? Yung mga sinasabi naman ng ating Panginoon Kristo ay talagang puro talinhaga, ano? Talagang napakagaganda. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik sa kanyang paghasik. May mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi na mga nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito ng mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat, ano? Hindi masyadong lumago yung ugat, dumami, ano? So mabilis natuyo. May mga binhi na mga nalaglag sa may matinik na halamanan. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga nasik sa matabang lupa at namunga. May tig sandaan, may tig 60 at may tig 30. Makinig ang may
pandinig, ano po, na medyo malalim ang sinabi ng ating Panginoong Kristo tungkol dito sa maghasik. Ano, meron daw naghasik, nagtanim, no, na yung iba sa daan, humagis, nalaglag, pero tinuka ito ng mga ibon. Yung iba naman ay sa batuhan, agad sumibol, no, palibasa ay manipis, mabilis ding namatay. Ano, mga kapatid, sabi meron naman daw sa mga matitinik, doon na sumibol, ano, mga kapatid. At sabi ng Panginoon Kristo nga, makinig ang may pandinig. Verse 10, mga kapatid, may pamagat po ito na ang layunin ng mga talinhaga. Ano po to, verse 10 na hanggang 17 na po yung aking babasahin para sa inyo. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Ito, magandang tanong, ano po? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. So, dahan-dahan, kumbaga, hinihimay ng mabuti ng ating Panginoon Kristo, no? Doon sa mga alagad, ibinigay daw, ano, ang kaunawaan. Ngunit sa iba ay hindi kaagad. So, parang sinasabi na, yung iba nga sinasabi na, bibigyan ko kayo ng pagkain, pero gatas muna. O yung malalambot upang ito'y inyong manguya, di ba? Parang mga baby pa. Yung mga pag-iisip ng iba, hindi pa masyado tayong nakakaunawa, mga kapatid. So, dahan-dahan, no? Sa talinhaga muna dinadaan ng ating Panginoon Kristo. Dahil hindi nga po daw binigyan pa ang iba ng sapat na kaunawaan. So, dahan-dahan po talaga inaayos ng ating Panginoong Kristo, o dahan-dahan yung sinasabi, ano, sa pamamagitan nga po ulit ng mga talinhaga. Sabi pa dito, mga kapatid, yun nga sinabi dito, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Verse 12, sapagkat ang mayroon ay binibigyan pa at managana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na nasa kanya ay kukunin pa. Sabing ganun yung kaunawaan, no? So, hindi masyado eh. So, kung minsan yung hindi na nga natin siya maunawaan, lalo pang hindi talaga maunawaan, ano? Tumitindi pa talaga, ano bang ibig sabihin? Lalo pang ganun na nangyayari. Pero yung mga nabigyan ng kaunawaan, ano? Naintindihan, yung pala ang ibig sabihin. So, mas marami pang naiisip na yung pala ang ibig sabihin ni God. Yung pala ang sinasabi ng aming Panginoong Heso Kristo. No, ganun po yung binigyan ng pangunawa. At yung iba raw na kokonti na lang, mas lalo pang nawawala o kinukuha pa. Ano, mga kapatid? 13, nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man, sabing ganun. Kasi totoo nga po yun, ano, hindi ko naman din nilalahat at hindi naman din kayo yun, mga kapatid, na talagang merong nasisharean ng salita ng ating Diyos. Nakikinig nga, pero yung kasabihan na pasok dito, labas sa kabila. Ano, meron naman nakikinig, okay, nakatingin sa'yo, pero hindi naman yun na isa sa puso, mga kapatid. Meron din naman na nakikinig, pero hindi yun isinasa buhay. So, ganun ang ibig sabihin, ano? Kaya dinadaan ng ating Panginoon sa talinhaga. So, sa dahan-dahan na pananalita, yun din ang tinuturo ng ating Diyos na dahan-dahan ipaliwanag, dahan-dahan daw magsalita upang mas lalong magkaintindihan at maunawaan. So, ganun po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. No, ulitin ko lang yung 13. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa. 14, natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsabi. Ito daw, natupad nga daw dun sa mga taong yun, yung propesiya kay Isaias. Ito ang sinabi, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Sapagkat
Naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinipikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng ating Diyos kaya Propeta Isaias, ano? Amen po. Amen. So yun nga po yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na yun nga raw kung tayo ay nakikinig talaga, dapat makinig. At dapat yung mga salita ng ating Diyos hindi lang papakinggan, isa sa puso rin at isa sa buhay din natin. Pero sinabi nga ni Propeta Isaiah na makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. 15, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinipikit pa nila ang kanilang mga mata. Sabing ganun, no? So, nakikita na natin yung magagandang bagay na idinulot ng salita ng ating Diyos o may mga pinakita na totoong nagbago itong taong 'to sa pamamagitan ng ating Diyos, pero tayo po ay nagbubulag-bulagan, 'no? Kahit na sinasabi natin na, "Sige pakinggan ko nga, ano bang sabi mo?" Okay, fine." May mga gano'n po. Sabi nga, meron nga nagsasabi na, "Okay, okay Christian," mga ganyan. May mga gano'n daw pong Kristiyano. Ano, meron din mga nakikinig na nakikinig kunyari. Meron naman, nakanganga kunyari pero malayo yung kanilang iniisip, 'no? Nagshi-share ng salita ng ating Diyos ang isang pastors or bishop or isang leader, ano po, nakikinig nga, nakanganga pero hindi naman yun talaga ang iniisip, merong ibang iniisip, 'no? Nakikinig nga pero labas naman sa kabila. Nakikinig nga pero hindi naman talaga isinasapuso o isinasabuhay. Nakinig sa isang church o sa isang online na ganito, pero pagkatapos nun wala na po. Wala na po siyang gagawin. Hindi man lang niya balikan yung kanyang mga narinig, ano? O napanood o nabasa para ulitin na kung hindi man yan iyon kaagad na unawaan, balikan po natin, basahin po ulit natin. Kagaya itong aking mga sharing sa inyo, kaya sinasabi ko paulit-ulit, chapter and verse, mga kapatid, para kung hindi man nyo naintindihan pa talaga ng lubusan, pwede nyo po itong balikan, muling basahin. At sigurado ko, mauunawaan nyo na po yun kaagad. Amen po. No, so yun nga po, may mga pandinig naman tayo, ngunit hindi nga raw totoong nakakarinig, may mga mata. Tapos pinipikit pa natin ang ating mga mata. Pero alam ko kayo, mga kapatid, hindi po kayo ganyan. Talagang ang salita ng ating Diyos na inyong napapakinggan, yung aking sinishare, ay talagang sinasa puso nyo at isinasabuhay. At salamat po sa inyo, salamat sa ating Diyos. Amen. Sabi pa ng ating Diyos, no, nakakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sana sila. Sana nga daw sa ating pakikinig sa salita ng ating Diyos, sa mga sharing ng salita ng ating Diyos, sana nga po ay nakinig tayo dahil meron naman tayong tenga at nagbalik loob nawa sana talaga tayo ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos Ama. Yun po ang hinihiling ng ating Diyos at yun din ang sinasabi sa atin lahat ng ating Panginoong Hesukristo. 16 mga kapatid, subalit mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghahangad na makakita at ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. So mapalad tayo mga kapatid, tayo rin di man natin na physical o actual na nakita ang himala ng ating Diyos. Pero nandito nasusulat po ang kanyang mga ginawa para sa ating lahat, ang ginawa ng ating Diyos Ama para sa ating lahat. Binigay niya ang lahat, di ba? Bago niya tayo likhain, tapos bumaba ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa, nagkatawang tao siya, binigay siya ng kanyang Ama para sa atin, para sa ating kaligtasan, no? Sa mga nagturo siya
na binahagi niya rin sa mga tao ang salita ng ating Diyos. Yung sinasabi sa kanya ng kanyang ama ay ibinahagi niya sa lahat ng tao. Ngunit nga ulitin ko lang mga kapatid, may mga taong nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa salita ng ating Diyos. Hindi man, ulitin ko lang, hindi man na ngayon na naghihimala, na nakikita ng ating mga mata ang himala ng ating Diyos, pero sa puso natin, sa pagkatao natin, sa ating kaluluwa, merong ginagawa ang ating Diyos. Merong ginagawa ang ating Panginoong Kristo. No? Kung minsan hindi po yan natin napapansin. O minsan siguro, hindi natin pinapansin. Nagbubulag-bulagan tayo. Nagbibingi-bingihan tayo, mga kapatid. Huwag po tayong maging ganun. Totoo po, maraming pagbabago ginagawa ang ating Diyos sa atin. Maraming himala. Himala na kagaya ngayon, na hanggang ngayon, malakas pa rin ang ating mga katawan. Kumakain pa rin tayo, mga kaibigan, ng sapat. O minsan sobra pa. Nakakabili pa rin tayo ng mga gusto natin. Hindi pa po ba yan himala? Sa kabila ng napakarami naghihirap, nakaratay sa higaan ng karamdaman. Diba? Napakarami po na naghihirap at nagugutom. Pero tayo, nandito mga kapatid, nakakarinig pa rin tayo ng salita ng ating Diyos. Nakakapag-pray pa rin tayo ng maayos. Diba? Nakakatawag pa rin tayo sa Kanya. Paggising sa umaga, may pagkain pa rin tayo sa hapagkainan. Mga kapatid, pag gusto nating umalis, may pupuntahan, may bibilin, nakakabili pa rin tayo. Iyan ay isang malaking himala na ginagawa ng ating Diyos para sa atin. Amen and amen. Nawa hindi tayo maging bingi at hindi tayo maging bulag. Verse 18, mga kapatid, ipiniliwanag ang talinhaga tungkol sa maghahasik. So pinaliwanag po ng ating Panginoong Kristo. 18, mga kapatid, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ito na po yun. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa kaharian o paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So ito yung tinuka ng ibon, yung nalaglag na binhi sa daanan, mga kapatid. Ganun daw po yun. May dumarating na masama, yung ating napakinggan ay agad na kinukuha. Kumbaga, nawala na kagad. No, merong pagsubok, merong tara, Brad, kaibigan, tayo na lang mag-inuman, may pupuntahan tayo. Merong nagsiserve na maganda doon, mga ganyan, di ba? So nawawala na yung mga narinig natin. Yung masama na ang ating pinupuntahan at ang ating pinakikinggan, mga kapatid. Ganun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa dito, 20, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe kaagad at masaya niya itong tinanggap, no? Ito naman yung sa bato, mga kapatid, sa mabato na nalaglag, tinanggap niya, naging masaya siya. Ulitin ko lang, katulad ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe kaagad at masaya niya itong tinatanggap. Ngunit, sabi mga kapatid, hindi tumimo o hindi tumatak ang mensahe sa kanyang puso, hindi natanim ng gusto. Nawala rin kaagad. Sa umpisa, nagalak siya, natuwa siya. Pero hindi yung kaagad. Agad din nawawala, kapatid. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Yung sa mabato na naitanim. Para daw taong gano'n na nakarinig, naging masaya. Di ba po, agad sumibol pero nawala din kaagad. Yun daw po yung mga taong nakarinig, natuwa, nagalak sa mensahe, pero agad na nawawala. Pag may dumating ng kapighatian o pagsubok, nawawala na po yung pananampalataya. At hindi po ikaw yun. Hindi po tayo yun, kapatid. Di ba po? Amen and amen. Nawa kahit anong pagsubok, manatili tayo. May masama man dyan, ipag-pray kagad natin na mapaglabanan natin. May mga tukso man dyan, ipanalangin natin, kapatid, na mapaglabanan natin. Diba? May pagsubok man, may problema man, may pangangailangan man, huwag tayong susuko. Have faith pa rin ng matindi, mga kapatid. Manalangin tayo. Ang Diyos natin ay laging nakikinig at nakatingin sa atin lahat.
Amen. Sabi pa dito, 23. At ito, 22 pala mga kapatid, sorry po. Ang binhi naman na nahulog sa damuhang matinik, ito yung sa hinagis yung binhi sa may matinik, di ba po? Ang binhi naman nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, mga kapatid, ang mensahe ay nawawala ng puwang sa kanyang puso o sa kanilang puso, nawawala, at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ang binhi naman nahulog sa damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkakaroon ng bunga sa taong ito. Sa dami ng iniisip, nahuhumaling sa kung ano-anong bagay. Sinabi dito, kayamanan, pera, alahas, mga kapatid. Sabihin na natin sasakyan o napakaraming gadget o anumang kagamitan na nabubulok, nasisira, kinakalawang, naluluma at nawawala. No? Yun daw po yun, na yung mga naihagis na binhi sa matinik, no, mga kapatid, doon nahuhumaling at nawawala na yung pananampalataya. Nahuhumaling sa kung ano-anong klasing bagay, lalong-lalo na sa mga kayamanan na hindi naman natin mabibitbit sa kaharian ng ating Diyos. Amen. Talinhaga tungkol sa mga damo sa triguhan. 24 na po tayo mga kapatid. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Hinalimbawa po ng ating Diyos ang kaharian ng langit na naghasik ng mabuting binhi, no? Isang tao nga naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid, isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng maraming damo sa triguhan at saka umalis. Nagtanim tayo ng magandang binhi, pero may mga kalaban. Nagtanim ng mga damo dun sa ating tinanim na magandang binhi. At agad umalis. Nang tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari at ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po ang damo ngayon, ang daming damo raw, no? Sabing ganyan. Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-ani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. No? Hayaan tumubo. Sumabay ang damo sa magandang binhi. At wag bubunutin, baka mabunot din yung mabuting binhi o yung trigo na sinasabi. No, napakaganda nun mga kapatid kung inyong nauunawaan. Hayaan tumubo sila sabay, isang hindi maganda at isang maganda. Huwag bunutin, baka bunutin din yung magandang trigo, mga kapatid. At pag-aanihin na, iririp na mga kapatid, ay ipagbigkisin daw yung mga damo, yung pangit o yung masasama at saka sunugin. At yung magagandang itinanim ay dadalin sa kamalig o yun naman ay yung magaganda o mabubuting tao ay dadalin sa kaharian ng ating Diyos at yung hindi maganda ay susunugin sa apoy. Amen. Talinhaga tungkol sa buto ng mustasa. Verse 31 po. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang sinalaysay ni Jesus sa kanila.
Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi, 'di ba? Yung mustasa po, mga kapatid. Sabi dito, ang pinakamaliit na binhi. Ngunit pagtubo nito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Yun daw po yung mustasa. Maliit siya, napakaliit, pero pag tumubo, siya ang pinakamalaki at namumunga ng maganda at pinamumugaran pa ng mga ibon. Amen. Talinhaga tungkol sa pampaalsa. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo sa isang babae sa 3 bakol na harina. Kaya't umaalsa ang minasang harina, no? Talinhaga tungkol sa pampaalsa. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae. No, medyo napabilis ako ng basa doon. Ulitin ko lang. Verse 33, nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina. Kaya't umalsa ang minasang harina, no? So naglagay ng pampaalsa, natural, aalsa nga po. Ang paggamit ni Jesus ng mga talinhaga. Ang lahat ng ito ay sinasabi ni Jesus sa pamamagitan, ulitin ko lang mga kapatid, ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ni propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ang daigdig. No? Maraming gustong sabihin ng ating Diyos bago pa likhain. Pero nang dumating ang ating Panginoong Kristo, lahat po yun ay kanyang isinabi, yung mga lihim. No? Sinabi niya sa pamamagitan ng, tama po, talinhaga. Kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Ito na po yung tungkol dun sa triguhan, na naghasik siya ng mabubuting binhi at may naghagis na kaaway ng mga damo. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, ang ating Panginoon. Siya naghahasik ng mabuting binhi. At ang bukid ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Di ba po, sinabi ko nga po kanina, no? Hinahalin tulad niya lang yan sa damo, pero sa mga tao po talaga yan. No? May mga taong masasama at ito ang damo. May mga taong mabubuti at ito yung trigong binhing maganda. Yun daw pong mga trigong yun na magaganda ay nabibilang sa kaharian ng ating Diyos. At yung masama, yun po yung pinagsasama-sama at sinusunog, mga kapatid. Sabi pa dito, sabi sa 39 na po, ang kaaway nag-aasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ulitin ko lang, verse 39, ang kaaway na nag-aasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Amen. Kung paano ang mga damo ay itinapon at sinunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. 41, pag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumawa ng masama. 42,
ihagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig, no? So, hinahalin tulad niya talaga 'yon sa mga tao, no? Yung pag-aani, 'yun po yung katapusan, no, na sinasabi dito sa ating daigdig, no? Yung mga damo, yung mga masama na hindi man lang talaga tumubo ng maayos o maganda, pagsasama-samahin at itatapon sa naglalagablab na apoy. At yung mga nakinig, sumunod, nagbago, mga kapatid, talagang puso yung mga salita ng ating Diyos, yung talagang tumanggap ng buong puso at kaluluwa sa ating Panginoong Hesukristo, sila po yung mga dadalin sa kaharian ng langit, mga kapatid. At ang mga mag-aani nga po na sinasabi ay yung mga anghel. Sila ang mag-aayos nun. Sila magbubukod ng masama sa mabuti. Sila rin ang maghahagi sa apoy ng mga masasama at yung mga mabubuti ay dadalhin sa kaharian ng ating Diyos. Amen and amen. Nagtanong, sabi pa dito sa 42, ulitin ko lang, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mga galit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumawa ng matuwid ay magliliwanag yung mga gumawa ng kabutihan na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Ang nagtatagong, ano po ba yan? The Parable of the Hidden Treasure. Ang natatagong, sorry po. Ulitin ko lang kapatid, Sabi dito sa 44, may pamagat po itong ang natatagong kayamanan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon, no? Sabi dito, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakatabon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian at upang bilhin ang bukid na iyon. Yung kumbaga naghuhukay siya siguro sa isang bukid at nahukay niya yung kayamanang iyon. Agad niyang tinabunan at yung kanyang lupain ay kanyang ibinenta, no, mga kapatid. 45 ang perlas na mahalaga. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makita siya ng isang perlas o nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon, no? Parang sa mga tao rin, 'di ba, yung pagsunod. Nakita kagaya dito sa aklat, no, sa Biblia. Nakita nila ang kanilang Panginoon Jesucristo. Sumama sila at ibinenta nila yung kanilang ari-arian. At 'di ba meron din na nabasa natin na meron ding gustong mapalapit sa ating Diyos, ganyan. Tinanong niya ang ating Panginoon Jesucristo, paano ba makakapunta o makakapasok sa langit? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil ito'y mayaman yung nagtatanong, sabi niya, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mahihirap at ikaw ay sumunod sa akin. Ganun daw yung kaharian na sinasabi dito. Una, yung natatagong kayamanan at ang perlas na mahalaga. Kayamanan ng ating Panginoon Jesucristo. Perlas ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi, kung iyong ibibenta ang iyong ari-arian at susunod ka, ikaw ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. 47 mga kapatid, ang lambat. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihahagi sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi
mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masama sa mga matuwid at iahagis ang mga masama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at mga galit ang kanilang mga ngipin. Inulit po ulit ang kaharian ng langit ay parang isang lambat. Manguhuli sila ng mga tao. Kukunin nila yung mga tao. Lahat, walang pipiliin, no? Tapos, saka sila mauupo, sabi dito sa Biblia. At ihiwalay nila yung mga magaganda, mabubuti, no? Siguro matataba o magagandang klaseng isda at yung hindi mapapakinabangan, ito'y itatapon sa apoy. Ganon din daw ang mangyayari sa daigdig. Pipiliin ang mga taong matuwid at itatapon ang masama. Verse 53 mga kapatid, 51, kayamanang bago at luma. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila, at sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambayanan o sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Naulitin ko lang, kayamanang bago at luma. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambayanan o sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguang ng kayamanan. No? Nilalabas ang luma at itinatago ang mga bago. 53 mga kapatid, umalis si Jesus mula roon. May pamagat po itong si Jesus ay hindi tinanggap sa Nazaret, di ba po? Sa Nazaret pinanganak ang ating Panginoon Kristo. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinhagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang tinanong, saan kumukuha o saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ang anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at si Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Sabing ganyan, nag-usap-usap yung mga tao nang bumalik ang ating Panginoong Kristo sa Nazaret dahil siya ay nag-share, no, ng salita ng kanyang ama at gumawa na napakaraming himala, mga kapatid. Saan kaya niya natutunan ang lahat ng iyan at siya hindi nila pinaniwalaan, mga kapatid? Hindi pa rin naniwala, no, ang mga tao. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. Ang 58 mga kapatid, at dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Umalis ang ating Panginoon Kristo at hindi ganun karami ang kanyang ginawang himala dahil mga kapatid, hindi siya po pinaniwalaan ng mga taong naroon. Amen and amen. Ibig sabihin mga kapatid, dinaan tayo ng ating Diyos o dito sa kanyang mga talinhaga upang ito'y lubusan nating maunawaan. Pero may mga tao pa rin na kahit ganun ang kanyang pananalita o mga sinasabi, hindi pa rin talaga maunawaan o ayaw unawain. Pinapakinggan pero labas sa kabila. Pasok dito, labas sa kabila. O ayaw talagang pakinggan. Naging masaya dahil sa salita ng ating Diyos pero mamaya nawala na. Agad na nawala. No? Dahil sa dami ng iniisip, mga suliranin, no, mga pagsubok, nawala ang pananampalataya. Hindi po dapat maging ganun. At hindi po kayo ganun. Alam ko po yan. Tayo po'y may matinding pananampalataya na sa ating Diyos. At yung iba naman, yung nakarinig ng salita ng ating Diyos. Ngunit sa dami ng isipin
mga isipin sa kayamanan, nahuhumaling sa kung ano-anong bagay, nakalimutan na at nawala na ang pananampalataya. At uulitin ko, hindi kayo ganyan, kapatid. Hindi tayo ganyan. Dahil tayo ngayon ay nasa sa ating Diyos. Lumalapit tayo sa ating Diyos. Nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan at gagawa ng kabutihan. Magmamahal ng totoo, sa ating kapwa. Magpapatawad at magpapakumbaba at susundin lahat ng sinasabi at katuruan ng ating Diyos. Ganyan na po tayo. At hindi tayo yung pagsasamahing damo at itatapon sa apoy, kundi tayo yung mga taong pagsasama-samahin at dadalhin ng kanyang anghel sa kaharian ng kanyang Ama. Amen and amen. Salamat mga kapatid sa pagsama niyo sa akin. Salamat sa pakikinig niyo dahil totoo kayong nakikinig, sinasapuso at sinasabuhay ang mga salita ng ating Diyos. Salamat pong muli sa inyo. Tayo po ulit ay mananalangin. Lalapit ka, kapatid. Lalapit ako. Lalapit tayo sa ating Diyos na buhay. Sige po. Magsiyoko po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na naman, Lord, sa iyong mga salita na aming narinig. Sa aking mga nabasa, O Diyos. Salamat, Lord, dahil ito'y tumatak na naman sa aming mga puso. Salamat, Lord, sa pagbukas mo ng aming mga puso at isipan dahil ito'y naunawaan namin. Dahil ito'y naisa puso namin. Dahil ito'y isa sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Salamat, Panginoong Kristo, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, na ibinigay para sa amin lahat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin upang makalapit sa inyo, upang magsisi, magbalik loob, O God. Salamat dahil bigay mo yan. Ikaw po ang may kaloob niyan. Binigay mo ang pagkakataong yan upang kami lahat ay mabago ang buhay at buong pagkatao, O God. Salamat, Lord. Nawa lahat ng tao ay maging ganyan, O Lord. Magbago, magsisi, at magbalik loob sa iyo, O Diyos. Lahat ng tao. Lahat po, Lord. Hindi lang ang Israel, kundi ang Pilipinas, ang Japan, ang Amerika, ang China. Lahat, Lord. Lahat ng tao sa buong mundo. Simula sa aming mga presidente pababa hanggang sa amin, O God. Nawa lahat kami magbalik loob sa iyo. Lumapit, magsisi, maging malinis, tumalikod sa lahat ng kasalanan at kasamaan, O God. Tanggapin ka ng buong puso at kaluluwa, aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, dahil tagumpay ang aming gawain ito. Salamat sa pagsama mo po sa amin at pagturo mo po sa akin. Thank you, Lord, sa kasipagan at lakas ng loob. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And Lord, please always bless us all and guide us all. I speak blessings, Father God, sa lahat ng tao, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng aming pamilya, at sa lahat ng tao sa buong mundo. Blessings after blessings ang ipagkakaloob mo sa amin lahat. Ilalayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng demonyo, Father God. Gagabayan mo kami. Poprotektahan mo ang bawat isa sa amin, ang aming tahanan, ang aming mga bansa, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, pagmamahal na hindi nagbabago. Muli, Lord, at lagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, iibigin ng buong puso't kaluluwa, O God. Sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na aming Panginoong Hesukristo na buong, totoong pagmamahal na ibinigay sa amin. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo mga kapatid magsabi ng Amen and Amen. Salamat po muli mga kapatid. Salamat po talaga sa inyo. Lagi kayong nandyan. Salamat po. God bless sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Sa muli po. Salamat po muli. Salamat po.